I'm super excited with this episode kasi matututo ako magpayaman. Ladies and gentlemen, let's welcome Mr. MJ Aguilar. What up, sir? Parang nabarag yung mundo ko noon, men. Utang nga yung minana namin eh. Dahil namatay siya ng may pa kami eh. Paano namin babayaran yun? Hindi ko rin gusto yung pupunta ako lagi rin sa office ng kung saan man yung office namin. Every weekend, pahinga ko yun eh. Parang trainings. Oo, tapos mababayad pa ako pag di ako nakapunta. Ganon? Oo. Possible for a financial advisor to really generate wealth for himself or herself. You as a leader, your role is to develop yourself. Be the fucking best version of you so that people would strive to live the life you're living. If meron kang 10,000 ngayon, yun lang pera mo, 10,000. Okay. Paano mo siya palalaguin step by step? Hindi ko to i-invest sa kahit saan. Titipirin ko to sa lahat ng aking makakaya. So if ever, may feel kang nasabi ka na bitaw kang parang sisisi ka or sabi mo lang. Nice. Magandang disclaimer yun So hindi naman ito ka-Facebook Live. So Okay, pero casual, we'll keep it may mga ganun, may mga guests kami na nagsisi sa nabitaw nila. Kailangan tanggalin eh. Okay. Minsan kasi pag sobrang komportable ka, may nasabi ka ng offensive na Pero Interesting. anyway, okay, I'll start. 1, 2, 3. Hey guys, you're listening to Title Zone, the #1 podcast for Filipinos who want to make an impact. I'm Nick Sape, aka Chubby Mamba, aka Outworking Everyone, aka I'm gonna introduce my co-host, Kelvin. What up? What's up? This is the Kelviner, aka the son your parents wish they had. Yeah. And I'm super excited with this episode kasi matututo ako magpayaman. Yes, Tagal ko sir. na binabalak pero di ko talaga magawa. Yes, sir. That's our promise today. Goal natin ngayon is to share some really, really good tips and strategies on how you can build wealth. And who better to help us learn these things? I'd love to introduce our guest for today. He is a financial coach specializing in helping build wealth and protecting it. Tandaan yan. Ladies and gentlemen, let's welcome Mr. MJ Aguilar. What up, sir? Hey, Maraming salamat, welcome. grabe. Sobrang na-excite ako, ganun pala yung experience dito. Parang yung mga super level pro. Kasi meron ako, di ba, parang pang international, bro. That's the goal. Solid. That's the goal. Ganyan ang goal natin sa Title Zone. But yeah, bro, so thank you so much for being here, for coming out. We know you have a very packed schedule. For those who are watching and listening, ang dami na, anong oras ngayon? 2 something, parang ang dami na ikot niya na yung so Itbulaga, hanggang Hulo, ayan, whatever. Ang layo, ang dami na natin. But yeah, thank you so much for being here. And yeah, bro, so for those who are seeing you or hearing about you for the first time, bro, maybe let us know or let them know what is MJ all about. Yeah, thank you so much. Unang-una, again, I'm MJ Aguilar, taga Imus, Cavite talaga ako. Yun talaga yung hometown ko. But yung mom ko taga Tarlac and yung dad ko taga Iloilo, Bacolod siya. So, I don't know, bakit sa Cavite ako pinanganak at lumakin? So, di ko alam. In-airdrop. Na-airdrop ako doon. And I think who I have become today and what I do is deeply anchored on, I think, what I can consider the biggest turnaround in my life is when my dad passed away nung college ako. Kasi I could describe my life or maybe yung pagkakakilala ko sa sarili ko during that time is lang ako talaga parang alam ko na pag-graduate ko, yung gagawin ko lang naman is kung ano yung ginagawa ng AirPods ko. So medyo hindi ko ginagalingan, no? Medyo chill talaga ako at ginagawa ko yung anong gusto ko nun before. Ano yung ginagawa ng AirPods mo nun? Construction. Construction. Nasa construction siya during that time. So alam ko naman yung ginagawin ko eh. So wala akong pressure talaga. And when he was diagnosed with cancer, parang shit. Siyempre ayaw kong mamatay yung dad ko during that time. Ayaw namin, of course. But you gotta think what's the worst thing that could happen eh. So we gotta be prepared. So sino na yung next in line? I could look at my mom. Yung mom ko kasi high school graduate eh. And maybe my love, what my love wants to do is ako na lang yung yung mag-step up kasi ako naman yung maraming exposure sa labas. 'Di ba? Kasi
majority of the years, pinapalaki niya kami sa bahay eh. Oo. Di ba? So okay, ako na. I took courage even if hindi ko alam kung saan ako magi-start. Di ako may matatanggap ba sa akin, di ba? Anong trabaho yung gagawin ko? Anong negosyo racket yung uumpisaan ko? And then I just took courage. So ask ako. So I have like 3 options during that time eh. Number 1 is, bakit parang tinatanong lang kung sino ako, na ikwento ko na yung buhay ko, no? Gusto namin yan. Let's go. Okay lang. Yes. Keep it rolling, bro. Alright. Parang, di ba, ano na natin to? Di Ganyan ba? talaga. Let's dive in right away. Pag talaga napapupo ka dito, lahat mabasasabi mo eh. Solid kayo, man. Okay. bro. Balik tayo doon. So I have 3 options. Number 1, I could work abroad. Di ba? Marami naman pwedeng tumulong, OFW. At least malaki yung kita. Kasi nag-aaral yung 2 kapatid ko pa noon eh. Ikaw ba panganay? Yes. Ayun na. Kailangan talaga. Na-feel mo yung pressure. Para akong tinawag eh. Boy, ikaw na susunod ah. Oy, tama na Dota. Oo, men. Bawal na laro. Oo, men. Ikaw na. Pressure. Alright. So, pwede ako mag-OFW, pero malalayo ako sa kanila. Next is, siguro fallback ko na talaga, subukan ko mag-FA. Matanggap ako, hindi. Worst case scenario, gagapangin ko kahit anong opportunity. Sige, nasa sabak na ako. Di ba? Pero naisip ko, kakamatay lang ng dad ko, iwan ko na yung mom ko, yung mga not a good family time. ko. So, yes. So, sige, laban tayo. So, I asked my friends, no, meron akong isang kaibigan kasi during that time nung buhay yung dad ko, exposed ako sa network marketing at exposed ako sa mga iba't ibang seminars at self-development. Yes, MLM. Yes, industry, self-help dito sa talaga, gusto ko pwede pa magbanggit? Gusto ko magbanggit sige. mga pangalan eh. Yes, name drop. Simula, during that time, ito yung kaingayan ni John Calub nun eh. You familiar? Yes. Money magnet, naglalakad sa apoy. So, doon ako nabuksan sa law of attraction, and you are responsible for your life. You can create ano yung gusto mong i-manifest. Pero tatrabuhin mo siya, mga ganyan. So, mga ganon, no? So, I chose the latter, and meron akong mga friends sa networking. Sabi niya, bro, meron akong mentor, meron akong coach. Mina-mastermind niya kami. Ito yung mga coach ng mga life coach. Ganun siya na-explain. Naalala ko eh. Coach ng mga life coach. Sabi ko, pwede ba yun? Tintin niya na. Eto ngayon maganda. Naghahanap siya ng intern. Okay. Sige, na-interesado ako. So, sinend niya sa akin yung post, nakita ko, looking for applicants, management trainee, naalala ko. So, may mga criteria, nakalimutan ko na, pero what piqued my interest is yung number 1, no educational attainment required. Okay. Come on, let's go. Tapos, second na nag-pick ng interest ko is yung resume type niya, essay type. So pitch yourself yung dating. Nagbigay siya ng mga set of maybe sentence stems or questions. Tapos yun yung susundan namin during ilalagay namin sa doc. Tapos isa namin yun yung application. So nung susunod, parang interesting to ah. So sabi ko, kung ito na lang yung chance na mapapaganda ko yung resume, kasi kung traditional resume yung gagawin ko, hindi ko na mapapaganda to eh. Lalo pag tinignan yung TOR ko. Wag na lang. Oo. Wag na lang ipakita. Oo. So yun yung mga nasa isip ko noon. Okay, sige, ginalingan ko, men. So as if parang feeling ko para sa akin to, ganon. Yes. Kahit na of course uncertain ako at the back of my head, di ba? Parang I'm daydreaming habang ginagawa ko siya. And then, okay, sinubmit ko, couple of days, naka-receive one text message, are you free to call, ganyan. Sinawagan ko. His name is Russ Huson. I think his... Yes, medyo pretty familiar Russ, siya during itong mga panahon na to. Pero during that time kasi hindi pa siya sikat sa social media eh. This is way back 2014, 9 years ago. So talagang OG, malayo, no? So yun, tawag ako, pinapunta ako sa office, attend daw ako ng meeting nila para makita ko, ma-observe ko, is this the place where I want to work? Apart si Ras tong team. Si Russ yung naghahanap. Siya naghahanap naman. Siya yung boss actually. Okay. So yun, okay, super, di ba, super excited ako. Naalala ko pala, number 3 nag-pick ng interest ko is, syempre pag nag-travel siya, sama ako. Di ba? Yes. Talagang hata ka. Living the dream. So ayun, marami yung dinaanan na series of mga kung ano-anong selection process. Tapos, okay, nakuha ko.
I'm grateful. And then I realized na hindi pala ako marunong magtrabaho noon, men. Parang wala ka pang mga hard Wala akong skills, work ethic work eh. skill. So as if parang ganito. Okay. Pasok ako sa work alas 8. Merong mga ibibigay na listahan na kailangan kong gawin, ganyan. tasks. Now, dahil maalam ako sa computer, okay, mabilis ko siyang matapos. Okay, Excel sheet, okay, ito. Ayusin ko lang, input ko lang, 30 minutes, Brad, tapos na. So, ngayon, okay, anong gagawin ko? Tapos na ako. Nag-download ako ng mga games. So, anong ginagawa ko araw-araw, men? Sa office. Oo. Kasi office pa to, tagal na to eh. Oo, Di ba? men. Sa office. Hindi ko alam na ang trabaho pala, naalala ko sinasabi niya sa akin to pero parang naiintindihan ko lang siya dito pero sa puso wala. Ito yung naalala kong sinasabi niya, pag binigyan ka ng isang trabaho, gawin mo ito as if you're being paid $1 million. Kahit ano pa yan, kahit mag-set up ka lang ng upuan, maglinis ka ng floor, magbura ng whiteboard, etc. Gawin mo anong itsura niyan as if you're being paid $1 million. Okay, andito lang siya pero hindi ko siya nasa puso. Kasi kung if nandun ako sa posisyon na yon, MJ 20 to 23 version, di ba? 31 years old, nandun ako sa katawan na yon. Iba. Di ba? So kaya ko to kinikwento kasi after 3 months tinanggal ako, men. Uy, Di ba? nakita naglalaro ka ganun. Medyo- Uy, hindi gagawa. Madami pa, hindi lang yun. Natanggal ka. Oo, man. So, Imagine, ano ko this yun, was bro? yun yung, so dream, parang, di ba, Oo. parang dream mo eh. Pero hindi mo, Yes. you took it for granted. Oo. Parang nabarag yung mundo ko noon, men. Pero ang bilis ko siyang tinanggap kasi okay, sige. Kung wala na ako, back to zero na naman ako ngayon at bit ko tong 3 buhay sa aking mga balikat. Ano lang gagawin ko? Di ba? So shift na ako, sige. Nasa isip ko noon, babalik ako. Di ba? Babalik ako, hindi ko susukuan yung pangarap ko. Alala ko yun. So kung saan ako napunta, nag-real estate ako, etc. Parang after 2 years, nagka-work lang din ulit kami. Balik ka, tinanggap ka ulit. And yun. So up until now, we're still working together. Yeah. Nice. Pero from management trainee ka before nun, didn't work out. Tapos natuto ka mag-work na ito it seriously. Parang yung failure na yon, you used it to improve yourself. And now, what kind of work do you guys do together? Kasi iba yung dati, taga-Excel ka lang. And I know right now you're doing bigger things eh. Yeah. I love to share this via story. Go ahead. Di ba? Parang dito ko lang ito may kwento eh. Nice. Oo. Gusto natin yan. Come on. Gusto natin yung exclusives dito eh. Okay, let's go. Exclusives. So ganito, syempre, intern niya ako, management. Attracted ako sa ginagawa niya. Gusto ko yun, no? He's making a lot of impact to a lot of people. Deeper impact. Kasi mararamdaman mong may emotional connection eh. Diba? Hindi lang siya hype, power. Motivated ako ng ilang couple of weeks hanggang couple of days hanggang nawawala na. Sa kanya, bumabalik-balik yung tao eh. And I love the transformation kasi napabalik niya nga ako eh. Diba? And it's a different version of me. Di ba? Nung napabalik ako. So may transformation na nangyayari. So that means I'm attracted to what he do. Gusto ko yung ginagawa niya, yung seminar, mga ganyan, training. And then so, alam niya na yun yung gusto ko. Pero meron siyang binibigay na ibang trabaho sa akin, Brad. At ang trabahong yon is financial advisor. Men, meron akong impression kasi dati sa financial advisor dahil yung experience na nakikita ko sa airpods ko. Di ba? Parang hindi ko gusto yung pakiramdam kung papaano sineserbisyohan. And at the same time, parang yung impression ko is hindi rin ako attracted kasi parang feeling ko sorry po, hindi po ako nandin-discriminate. Ano lang po, bata lang po ako nun. Yes. Okay, bata lang po ako nun. Ang impression ko nun is pang matatanda lang yan. Ang pagiging financial advisor. Oo, ayokong gawin niya, ang matanda yan. Tsaka parang wala naman akong kilalang financial advisor na mayaman noon. Di ba? Gusto ko yung buhay ni Ras eh. Di ba? Abundant sa lahat eh. Yun gusto ko. Okay. Hindi ako makareklamo, di papayag lang ako. Pero siguro, one thing na develop ko, na kung papaano niya ako nililid is nagkakaroon ako ng courage unti-unti to ask questions and not to follow blindly. Parang sabi ko, Coach, gusto ko yung ginagawa mo eh. Bakit pa ako
Magaganito magpi-financial advisor. Sinagot niya ako, ang ganda. Sabi niya, number one, kung gusto mo yung ginagawa ko, paano ka magtuturo na mag-work yung buhay ng ibang tao, yung buhay mo hindi naman nag-work. Tama. Ay, point. Di ba? So ano to, may memorize lahat ng sasabihin ko, tapos feeling mo, rasuson ka na? Oo nga, no? Saan ko ngayon gagawin? Okay, pangalawa, alam mo, itong trabaho ng insurance is isa sa mga pinaka-noble na career sa mundo. Di ba? Not to discriminate, but eto po, sidebar lang, not to discriminate. Ano lang, siguro naikwento lang, no? Nag-iingat masyado no? Ayan na, hindi na ako mag-iingat. Gusto ko to. Sabi niya, imagine mo, nung namatay yung dad mo, yung doktor, tinulungan niya yung tatay mong gumaling. Tama? Sabi ko, po, syempre ginawa niya lahat, di ba? Nung namatay na, asaan na? Wala na. Babayad pa kami. Tama? Utang nga yung minana namin eh. Dahil namatay siya ng may ano pa kami. Paano namin babayaran yun? Di ba? Nag-uumpisa pa lang kami sa buhay ulit. So, kung engineer, di ba? Namatay yung tatay mo, makasama niyang engineer, o ano, wala, di ba? Kung ikaw, yan ang trabaho mo, something happens to someone you love, someone you care for, you could give a check na makakatulong dito sa family na to. Na hindi nila pagdadaanan yung hirap. Gusto mo ba pag nag-asawa ka tapos namatay ka, yung asawa mo mag-aasawa ulit? Sabi ko, oo nga, no? So yan, and marami pa, no? One of the things is, so okay, nagustuhan ko yung vision. Okay, sige, gusto ko yan Tama, nakakatulong ako sa ibang tao. Pangalawa, importante, nagusto ko rin yung ginagawa. Kasi idea lang yun okay, ganun pala. Paano yung proseso? Paano yung trabaho? Gusto ko ba siyang gawin? Di ba? One day, no, bago ko umuwi, habang inaantay ko yung Grab ko, kinupuan niya ako at ginawan niya ako ng sabi niya, MJ, mag-financial planning tayo para makita mo yung starting point mo at saan mo gusto magpunta. So inupuan niya ako mga 30 minutes, in-identify namin ano yung goal ko, ano yung mga pangarap ko. So dati pangarap ko lang siya, wish lang. Yung mga pangarap na yon, nilagyan namin ng number, Brad. Ilang milyon pala yon. Mas naging totoo. Oo. Sabi, oo nga, no. Tapos, tinignan niya, okay, nasaan ka ba ngayon? Income, yada, ano nang mga napundar mo, etc. etc. Diyos ko. Paano ko to gagawin? Okay, hanggang ginawa namin ng plano at oo nga, no. So sinabi niya, MJ, kung ganito yung ginagawa mo araw-araw, anong pakiramdam? Masaya to. And that's where I fell in love to the mission. And that's what I still do for the past 7 years. And I think ito yung gagawin for the longest time. Yun talaga. Even if I'm working on a lot of things. Marami akong gustong gawin. Even if gusto kong maging bilyonaryo. I know that probably for me to go there, maybe maliit lang yan na porsyento sa pie. Of yung financial advisor pie, no? Yes. But the mission is what gives me fulfillment. Maybe there could some way na minimal lang yung effort na ginagawa ko sa ibang bagay. Diba? Pero majority of the time, I'm still doing what I love to do. Yeah. So parang siya yung naging ano mo. Di ba, like billionaires, they would have these parang charities or mga cause na yun yung passionate sila. So they spend time, nag-volunteer sila. So ito yung katumbas nung yun for you, na you want, this is your service, act of service. This is service, and at the same time, this is a business as well. Lahat nung mga misconceptions ng mga reklamo ko, ng mga impression ko sa mga financial advisor dati, bro, nag-iba. Di ba? Kasi yung mga pagpasok ko sa organization ni Russ, A-Quest, where I'm at right now, mga kasing idaran ko, yung mga artistahin, yung may mga artista rin talaga dati. Mga panahon ng mga around 2016, 2017 to Yeah. So, talagang yung pagpasok ko ba'y nakaka-intimidate kasi sila yung mga magaling mag-English na parang, oh my God. Pero gusto kong makasali dito. Gusto ko rin gumaling mag-English. So, yun. Hindi pala to pang matanda lang. At marami palang pera dito in terms of income. So, na hindi ko alam dati. So, it's both service. Of course, I love this. And at the same time, I also want to earn. May pera. Yes, it's because it will allow me to, expand the mission that I do because it's a tool.
speaking of pera. Speaking of pera, I don't know. Mahirap, alam ko baka mahirap pa-discuss. Tama yan, inom ka muna, baka mahirap i-discuss. Pero kasi you mentioned you're doing a lot of other things. But yung sa financial advisor part, may familiarity ako dyan din. Kasi yung wife ko parang part-time FA din. Ako nag-FA ako. Ito, Oh, nice. FA. Oh, Pero basta. hindi ko siya tinuloy kasi hindi kaya ng oras. Yeah. Kasi hindi mo gusto. Yes. Hindi ko rin gusto yung pupunta ako lagi ron sa office ng kung saan man yung office namin. Every weekend, pahinga ko yun eh. Parang trainings. Oo, yun. tapos mababayad pa ako pag di ako nakapunta. Ganun. Oo. Ang tindi naman doon, man. Depende na siguro yun sa ano. Nice. Pero yun na, is it possible for a financial advisor? Siguro, may nakikinig gustong maging FA, for example, or baka FA na sila, nagsa-start sila. Yeah. No? Kasi you've been doing it for how many years? 7, 10, bro. 7, 8. Is it possible for a financial advisor to really generate wealth for himself or herself? Na talagang to the highest level? What's the number of the highest level? Billion. Sabihin natin siguro ano ba, the top CEOs in the country make in top CEOs 1 million a month to 2 million a month. Kaya ni FA. Maliit yan, bro. No. Hindi ka mag-i-stay as FA. You gotta build an agency to make that happen. I know people who are earning Agency. like 8 figures. 8 is kinakain ako 100M. Tama ba? 8? 10. 20s. 20. 10M. 10M. 10, 20M. A month. Yeah. As agency and Leader. Leader. Agency leader. Cold, bro. So possible. Yeah. So ikaw na agency leader ka na ba? alam mo ba pagka pasensya na po. At feeling ko ito yung mga bagay na medyo bro, ito sasabihin ko medyo rebelde ko sa sa traditional way of doing in the industry. Like yung mga nakwento mo kanina, bro. Yung pupunta ka ng training tapos pagbabayaran mo. Sira. Kaya sila pupunta ng training kasi may pangarap sila at kailangan nilang gumaling. Bakit ganun mo ililid yung mga tao mo, di ba? Bakit na motivation, no? Parang, Oo, bro. parang na-force lang. Chinange niya yung chinange niya yung goal. Kaya ka gusto pumunta kasi ayaw magbayad. Which is mali. Dapat gugustuhin mo pumunta kasi gusto mag-grow. Oh man, gusto mong maging magaling, 'di ba? Gusto mong kumita ng madami, 'di ba? And I think one of the ways is also command and control leadership ways of doing, leading an organization. Hindi lang 'to nangyayari sa industriya, kapatid. Majority, ito yung sakit ng mga kumpanya, ng mga organisasyon. Kasi nanggaling din ako sa sales, man. Di ba, nag-real estate ako, etc. Alam ko yung pinagkaiba ng traditional organization, traditional sales organization versus sa kinalakihan ko sa space na kung nasaan ako ngayon. Punta-punta sa office, man. Kami ang agency na walang office sa kumpanya. Nice. Kasi kahit saan pwede. Bro, agency mo, ikaw na yung leader nito. Si Ras pa din. Wait, sa agency. Ganto. Sige, give us a look dun sa structure. Yes. Para ma-imagine nyo rin, di ba? Nanggaling ako talaga, siyempre na-intimidate ako, di ba? Wala akong network, wala ganyan, mga artista, mga galing na to, no? Nanggaling ako FA talaga, bro. Ginrain ko talaga yun from the very bottom. 2016. Started from the bottom. Oo, men. 2016. Ang target ko, hindi mag-agency leader. Hindi ko gusto maging branch manager. Yung hindi ko maging gusto. Gusto kong maging ginagawa ni Ras. Yun talaga. Shout out Ras. Sana na actually nakikinig nag-comment siya dun sa mga sa episode. So, Ras, alam mo na, yun na, inuulit lang niya. Gusto niyang maging ikaw. Oo. It's just that itong agency, yung vehicle ko, yung expression ko, Yes. to go there. Diba? So that I have a testimony, I have a vehicle, I have a dojo, I have a practice area of what I share. Diba? And that's how I can actually help people transform. Kasi I went through the process as well. Di ba? Yeah. So, okay, sige, embrace ako dyan. Talagang ginrain ko hanggang, okay, parang 2016, 2017, 2018, medyo matagal yung proseso ko naman. FA to UM. Unit manager. O, FA to UM, medyo matagal proseso ko niyan, no? Pero nagulat ako, ang FA to next is BM. UM to BM. Oo, UM to mga BM. lang yan, 2 taon lang yan. So parang doon ko na-experience yung yung biglang sinasabi ng mga tao na overnight success. Di ba, na hindi na alam na ginrain ko yan si Raul araw-araw, gradual, 7 Diba? years, di ba? Oo, At that point. 5 years at 5 that years. point.
Okay, so ayun na. So BM. So ngayon BM ako meron pang BMS branch manager, guys. Yes, tapos agency or district. Okay, next. Yes. Goal mo yun. Hindi nga yung gusto ko eh. Gusto niya sila. Hindi. Pero part yun ni Ras di ba? Oh, part yun. Part siya eh. I think the thing is magiging na lang siya eh. Parte na lang siya ng proseso eh. Kasi yung goal ko is yung mission eh. So okay, mapupuntahan ko yan maybe mas bigger or whatever, but it's because this is how I express my own personal evolution, so that when I speak, when I go there and actually help people transform their life, di ba, I can actually help them because I know my life is working. Solid. Si Ras ba, pinagdaanan din niya yung pinagdadaanan mo ngayon? Like, from FA? Hindi eh. Kasi established naman na siya noon. Hindi niya kailangan pagdaanan yung FA during that time nung napunta siya sa insurance agency. Right, pero pinagdaanan niya siguro ibang iba. right, Ibang, syempre, ibang vehicle siguro. Ibang trabaho. Di ba janitor siya? Oo, bro. Janitor siya. Oh, man, doon siya Start. nanggaling. Sa Philips. So ibang grind, but nanggaling din doon. Okay, so as branch manager earning 7 figures. Sometimes yes. Sometimes yes. Sometimes in a good month, not so good month, no? May peaks, may kumbaga may seasons of Yes. malakas. Yes. And actually during this year kami talaga. Medyo nag-dip kami this year. Medyo naramdaman namin yung okay, ganito yung nangyari. 26 Bro, before mo ituloy, hindi lang kayo buong industry or kayo lang? Kasi may ewan ko, may nababasa ako eh. Hindi ko lang sa'yo narinig or nakita ko eh. Parang ibang din, insurance, parang sabi la struggle daw this year. So, do you think it's across the board or kami parang ibang different ibang problem? Different depth. Kasi I think the reason why the industry is struggling is because majority is still operating the way how they operate 20, 30, 40 years ago, which the world is really, really different right now. And they're still holding on to that. Parang for example, cold calling, tawag-tawag, pusakalan, may term na nga yung ginagawa nila natin. Di ba? Yeah. But sometimes mag-work pa rin yun sa iba eh. Di ba? But there are much more appropriate ways of doing the business na hindi lahat dapat pusakalan. Alam mo yun? So, medyo na kami, forward thinking na kami during 2016 kasi pinag-aaralan, nag-zoom na kami during that time bago mag-pandemic. So, nag-pandemic 2020, remote selling, Zoom ready na kami talaga. So hindi namin naranasan yun. Nag-dip kami during this year kasi majority naging part ng organization namin nung pandemic, mga Gen Zs na walang klase, 'di ba? Or yung mga walang work. Tapos nung bumalik na yung work, okay, syempre labas na labas tayong lahat. Ako labas na labas din ako eh. 'Di ba, daming events, no? Lalo sa Web3, bro, kalibat kanan, 'di ba? Okay, events tayo, let's go. Kaya ako hindi rin kasi ako nagtrabaho nung 2022. Kaya struggle kami 2023. First pagpasok ng 2023. Parang nagkaroon ng break kasi yung pattern eh. Parang uy, eto nga pala. Tapos may disruption. This is the real world pala ulit. Oo, may disruption. Nga pala. Ayun. Okay. Pero you think 2020 yun eh. So parang you're saying yung the previous years yung you build the work tas nire-reap mo yung benefits the following year. So you're saying now 2023 you guys put in the work, so you Yes, feel sir. 2024 is a Absolutely. good year. I'm so excited, bro. Eto nga lang yung experience ko dito. Hindi ko alam kung saan mapupunta to eh. Kaya tanungin nyo pa ako kasi kalkalin nyo, ilalabas ko lahat. Dali. Kung kayo Di ba, financial advisor, ano mga kinadidilian mo dyan? Tara, pag-usapan natin. Maganda to. Yeah. Yung may tanong ako sa kanina. Diba, let's say kumita kayo yung branch ng 7 figures a month. Sa'yo yun or hatiin pa? Hindi, sige yun. Kasi ang laki nun eh. Ilan tao yun, bro? Let's say 300. Di ba? 300 manpower, let's say producing mga around 100 million premium APE. So let's say kumikita mga 1 million, 2 million on a monthly basis. As a branch manager. Hindi na ikaw yung Hindi ko kinumpute to parang tinantya ko lang, di ba? Pero hindi na sila yung
sila yung payo ko naman sabing sila yung nagdo-do no work kasi you're part of it. Pero technically speaking, pag-usapan natin yan. Sige lang, bro. so technically they're the ones selling, meeting day to day with the client. Ikaw, you're empowering them and training them. Is that a fair assessment of the That's situation? the traditional way of doing it. Sige, what's your way of doing it? For my people to work, they must see me working. Okay? Now, yung pagfa-follow up, pagmo-monitor, anything that you can delegate, you delegate. Di ba? You as a leader, your role is to develop yourself, be the fucking best version of you so that people would strive to live the life you're living. And there's no other way. Gagalingan lang din nila. Show them. God, show up. Tama. Di ba? So, ang goal mo is, kung ano yung sinasabi mo kay Ras, gusto kong maging ganyan, yung mga tao mo, those 300 plus people, gusto kong maging ganyan. Gusto kong maging MJ. Gusto maging MJ. Is that the motivation? Not really me. But sana makita nila yon because I want to be the best version of me. At sana yun din yung matranslate sa kanila. Right. That they also want to be the best version of them. Yeah. Because why not? You only have one life to live. Di ba? So, very hands-on ka sa ano mo, sa team. I think it comes with the overall well-being. The conversation majority is all about the who, not the how. Anong ibig sabihin? Ang pinag-uusapan is hindi ilan pa yung kakausapin mo. Oo. Oh, ito yung target mo. Ito yung i-approach mo. Mag-approach ka ng 100. Di ba? May-ting ka ng 10. Mag-ganyan. Those are good. Di ba? Pero hindi dapat basic yun. Hindi pinag-uusapan yun eh. Di ba? Basic yun. Ang pinag-uusapan is, bakit ka natatakot kumausap ng tao? Ano yung belief system mo around it? Bakit ka natatakot gumalaw? Diba? Bakit hindi ka makabangon sa umaga? It's the character, values. That's majority of what we talk about. So, ini-instill. You work on instilling those values to your team. Yes. And how does it look like? Okay. So, sa kanila na nanggagaling eh. Na okay, dapat po pala ganito yung gagawin ko. Ito yung kakausapin ko. Ganyan-ganyan. Yeah. Meron ka bang system na parang, how this is? So, something that you tell, like, ano ba magandang ano? Like, parang Wolf of Wall Street, di ba? Si Wolf of Wall Street, meron siya, tinuturuan niya yung mga random na tao, yung mga random friends niya na loser dati. Pero tinuro niya yung system, di ba? Straight line method. This is what we do. Tas, naging successful sila. Obviously, ng scam and all. Pero, that's not the point, di ba? There was a system. Yes. Do you have a system that you have done and mastered na ini-impart mo sa mga tao mo? Here's the thing. The way we look at the organization is kind of like we're in here not just for a short stint, but I'm here because I want to do the mission. So, accepted na or open yung relationship namin sa bawat isa na okay, magka-journey tayo dito forever, di ba? Pangmatagalan. So, the system, we have that just for the people to develop the basic skills that they need to get, like how we do financial planning. The way we do selling, on the other hand, di ba, yung traditional selling, concept presentation, etc., etc., those are effective, those are useful sa selling, no? But the way we do it is through the process of financial planning. It's helping the person find clarity. Ano ba yung gusto niyang ma-achieve? At yung na-experience ko, no, nilagyan namin ng numero. And where we are at right now, okay, medyo, kumbaga, dapat dito ready ka na talagang harapin kung ano nangyayari sa buhay mo, finances eh. Di ba? So, where you're at right now so that you'll be able to identify the gap, what does the gap represents, and create an action plan so that you'll be able to achieve that. So, yung mga investment recommendations na mai-recommend namin, kind of like a doctor. Di ba? Kunwari, Doc, masakit po yung tiyan ko. Di po pwede magreseta ng gamot unless walang diagnosis. So, we will only diagnose based on the goal. Nasaan siya? Not because we want to be MDRT.
Ano nga yun? $1 million Diba? round table? Round $1 million. table. Oh. You have a system but you also, at the end of the day, ano pa din, people, may sarili ring diskarte. Like, parang ano, tama ba? You give room for people to find their voice. Tama ba? Express find their way out. themselves. Yeah. Okay. Grow on their own. Yeah. Sige, pag-usap. Sige bro. Yeah. It's kind of like our role is just to create a safe space for them to grow. Pag-usapan natin insurance industry. Sige. Kasi, Ako may tanong ako Ay, sa sige, sige. insurance. Yan, sige. Yeah. Oh, maganda nga kasi may experience kailangan ka eh. Experience ko parang di naman counted. Parang agad yan. Parang- nakabenta ako. Alam mo parang sino Joel nabenta M. ako? Ako. Hindi, kahit paano nasilip mo siya in a way. Wait, binenta niya yung sarili niya. Oh. Hindi, kailangan ganun talaga mag-uumpisa yun. Oo. Oh, you're your own client. You sign your So, yeah, I saw this post, not sure if sa LinkedIn o Facebook ata. Yung mga FA ba, dapat ba talaga nilang i-consider yung sarili nila as financial advisor or just insurance agents? That depends on the expertise of the financial advisor eh. When you were starting, for you to make money and eat on a day-to-day basis, kailangan mo talagang, dadaan ka talaga sa proseso ng maging insurance agent ka. But kahit saan mo naman tignan, yung binibenta ng tao is something na makakatulong sa pinagbentahan niya eh. So it's okay to be an insurance agent when you were starting. Okay, but at some point, no, hindi ka, well, pwede kang yumaman as an insurance agent, pero hindi ka nag-grow as a person, di ba? Yes. But if you wanna grow as a person, kailangan ka mag-equip ng iba-ibang tools, iba-ibang skill set, di ba? Para mas makapagserbisyo ka ng mas malaking kliyente, iba-ibang tao. Or maybe, pwedeng B2B rin kasi ang insurance, bro eh. Di ba? Business, yeah. Yes. So, now, habang as nakaka-create ka ng income, 'di ba, sa pagiging insurance agent, you use that to invest in you so that you'll be able to develop the necessary knowledge, skill set and experience that you need for you to become a credible financial advisor and help the people or organizations that you can and you care for. Teachers, kunwari, our business school, may teacher na magtuturo sa'yo how to get rich. Pero that teacher has not done it. Alam niyo yung theories, alam niyo yung concepts. I think what Kelvin's trying to say is, Ay, hindi, iba. Unrelated pero... dali natin. Oh, sige. Dali natin doon. sige. Financial advisor ka. Kasi alam ko financial advisor, correct me if I'm wrong, ano naging marketing term eh. I think dati kasi lahat insurance agents eh. Pero teka, Yeah. takot na yung mga tao sa insurance agent eh. Financial advisor na tayo ngayon. Oh, that's a different side of the coin. That's Yeah. interesting. Pwede Kasi siya, hindi ko diba? alam to eh. Go ahead. Oh, hindi. Kasi, Parang, sige, Yeah. ako muna. Ang nabasa ko rin sa post, na parang parang tinataihan niya kasi yung mga FA ngayon. Okay. Kasi kumalat yung mga FA ngayon, di ba? Sa mga insurance agents. Sa Dumami. Dumami. Ang daming, pumasa lang sila rin sa exam, na licensure exam. Di ba may exam yun? yes. Parang, okay, FA na ako, kahit wala pa ako nabibentahan or what. Paano mo mako-consider na FA yung sarili mo kung nagbebenta ka lang naman ng insurance? Di mo naman kaya tulungan yung kliyente mo gumawa ng taxes, mag-budget sa niya, yun, daily needs niya or whatever, ma-achieve yung goal na pera niya. Sa buong finance umbrella kasi malaki. Oo, malaki siya. Dapat, ano mo yun sakop mo, hindi lang magbenta ka lang ng insurance. Correct. I love that. Kaya nga yung sabi ko kanina, it's okay to embrace insurance agent. That's the bad side na traditional way of doing the, life insurance industry business as a whole. No, ito yung mga hindi na nag-evolve eh. Guys, alam na nila na marketing yan. Kaya magpakatotoo ka na. Di ba? So, now here's the thing. Maganda yung sinabi mo na yung financial advisor kasi malawak talaga yan eh. Di ba? So, kung sa ngayon, insurance agent pa lang yung kaya mong panindigan, sige, i-embrace mo. Hindi nakakadiri at masamang maging insurance agent. Hindi mo ba alam na pag kinuha mo ng insurance yung magulang mo, 'di ba? Something happens to them, make pera kayo na additional Totoo sa yan. magkanong halaga. 'Di ba? Logic, kapatid. 'Di ba? Alam mo, gusto ko yung sinabi mo kasi may mga kilala ko insurance agent na yan yung pitch sa mga sa mga Bro, maganda pa nga yan eh. Di ba? Pag nalalaman lalo na ito hindi ako insurance agent pero sales strategy to. Pa-confirm na lang kung tama ako Imagine agent ka. Tapos may mga kilala ka, breadwinner. Ang breadwinner, sabi mo sa breadwinner,
na, uy, ito kunin mo to for your parents. Kasi Correct. hindi mo alam Correct. na mangyari sa parents mo. At the end of the day, worst case scenario, ayaw natin mangyari. Pero Oo pag naman. na-dead sila, ikaw yung magbe-benefit. Yung mga breadwinner na ano, pag narinig nila yun eh. Oo naman, bro. Ako Diba? rin eh. Oo. Kasi parang, uy, o nga, no? Oo. Hindi mo sa gusto mo mamatay magulang. Wala mong may gusto Oo, nun. men. Pero, Oo, men. if it happens, Yes. if and when it happens, Actually, it will. But you Yeah. don't know when. yeah. Right? Di ba? So it's a pitch. Tama? Correct. It's a pitch. Yeah. Oo naman. Bro, alam mo, maganda pa nga yan. Kasi nagpapatotoo sila. Di ba, honest sila. Kesa iba-brand mo yung sarili mo na financial advisor, eh hindi ka naman talaga marunong, di ba? Kung Yeah. hindi mo naman talaga pinapractice yung sinasabi mo, yung sinishare mo. Yes. Di ba? Okay, ito. So yun yung first part. Ito yung second part, no? Yan. Financial advisor ka, no? So, it means, if you call yourself financial advisor, you should have the ability, at least in my opinion, or at least yung pinag-usapan ko na, you Yes. have the ability to advise someone to get from point A to point B. Yep. And you can, in my opinion, you can only advise someone to go from point A to point B if you have reached point B yourself. Oh yeah. What do you think about that? Yeah. Oo naman, bro. Kasi paano mo, parang ganito yan, oh. Kuya, gusto ko pang magpunta ng Baguio. Paano po ako magpupunta? Yung pinagtanungan ko, hindi pa siya nakakapunta doon. Pero binigyan niya ako ng gagawin. Direction. Paano yun? Diba? Yun yung sasabi mo eh. Yeah. Yun yung ano. So yun yung malaking ano na to. Pero Yup. I think yun ang the harsh realities, I guess, no? Sometimes when people nasaan kasi tayo, age of TikTok, age of social media, may market mo yung sarili mo. Kiklaim mo na eh, fake it till you make it. Sometimes it works, sometimes it doesn't. Like, I'm not here to judge, pero Yeah. yun lang yung realities na baka yung iba nagsasabi na financial advisor ako. Well, bro, check mo muna kung talagang kaya kanyang, di ba, who will you take advice from? Yeah. I love this topic conversation kasi maganda to na tama, questionin mo yung kausap mo. Kailangan mong malaman na credible yan. That is why, pag may nag-approach sa yung financial advisor, wag mong isin. Kausapin mo. Di ba? I-entertain mo. Tignan mo kung yung alam niya, di ba, makakatulong ba talaga sa'yo. Paano kung yung makakatulong pala talaga sa'yo? Di ba? Hindi mo na binigyan ng pagkakataon kasi nausgahan mo na agad. Di ba? Totoo. And here's the thing. Majority ng problema, bro, ng mga Pilipino, pagdating nila ng age 60-65, dalawa lang naman nangyayari. Diba? Kung sakaling buhay pa sila. Number one, it's either pinag-resign sila, kailangan na lang mag-resign, pero hindi yan naalis, pwedeng consultant, puma-part-time pa, etc. Hindi na na-enjoy ang buhay. Diba? Pangalawa, kung ayaw na niyan magtrabaho, nagiging dependent sa ibang tao, which becomes a burden to a lot of people. So, bakit? Anong dahilan? Hindi nakakausap ng financial advisor yan, bro. Sigurado ako. Wala siyang preparation. Yes, sir. So, ito common misconception din, I guess, sa insurance, no? Yeah. Sinisip na iba, insurance, kunin ko lang yan. Ay, iba, ayaw ko muna kasi para lang, pag namatay ako, hindi na ako matulong. Given na yun, pag namatay ka, yung dependents mo, they will receive the money, no? Pero, can you share, kasi ito yung other side hindi alam, I think, ng maraming tao, Yes. na hindi mo kailangang mamatay o may mamatay para may mapala sa insurance. Oo Tama. naman. May products Yeah. na magbe-benefit ang isang buhay na tao. Yes. So, siguro, not naman pero like, can you give us an idea what those are? Kasi may mga nakikita ko na if you, para siyang, hindi naman forced savings pero parang alam mo yun, yung parang pag nagbigay ka dito, after 15 years, bigla ka may makukuha 2 million, 5 million, yung mga ganon, like, wealth products siya eh. Can you shed some light na lang doon? Yeah. Sa license naman, dalawa lang lagi eh. Traditional life insurance tsaka yung variable unit life. Okay, traditional, ito yung pure insurance. Wala siyang kasamang anything. Okay, pure insurance lang siya. Life, health, yan yung traditional life insurance. Variable unit life, ito yung insurance product na meron siyang investment component. Now, yung importante na alam nyo, yung investment funds, 'di ba? Na pupunta, 'di ba? Kung nakikita mo man or namo-monitor mo, depende kung saang insurance provider ka kumuha, 'di ba? Anytime withdrawable 'yan. Hindi po 'yan, 5 years pa ako bago maka-withdraw. Parang narinig na ganyan eh. 10 years pa, hindi, anytime withdrawable 'yan. Basta magkano, basta magtitira ka, no? Huwag mo isisirian kasi magko-close 'yan. 'Di ba? So,
yun, makaka-benefits ka sa insurance, di ba? Through that. Kasi nakabuild ka ng fund eh. Yeah. And exposed ka sa market. But No. here's the thing. Yeah. Now that you know that you're exposed sa market, alam mo rin na dapat exposed ka sa risks na yon. Kasi kita ko sa funds ngayon, mga down yung yung local funds natin. Ang Right. maganda yung global funds. So aware ka rin dapat doon. Kasi pwede yun, di ba? Mamili ka, di ba? Merong global fund index na. Yes. Ganun. So, there are people, there are clients, hindi nila alam, pwede palang mamili ng ganun or pwedeng magpa-advise ha. Right. Oo. So, there are insurance products or there are kaya, I think doon na papasok balikan sa finance no, and wealth building. Nandun yun yung aspect na yun. There's that aspect where you can help a normal person or regular person to actually invest. Kasi, sabihin na natin, di ba? Most people will, when they get money, either gagastusin niya or lalagay niya sa bank. Yes. Or both. But there's an alternative way, no? If you need help, there's a way to put it somewhere safe. Well, there are risks. Obviously, it's the market. Pero, you could reap the benefits. Like, di ba nga, nung 80s, di ba? Yung mga nag-invest sa stock market, yung mga Jollibee stock, yung mga 90s, yung mga the piso-piso lang, and then it popped nung 2000. So, there's that, Yeah. there's that angle. Tsaka marami kang pwedeng gawin kasi sa fund, bro. Hindi lang siya pang individual na, alam mo yon, ako kukuha insurance, ganyan. Maraming nakikinabang like, such as, kunwari ang kliyente mo, korporasyon, di ba? O B2B, negosyo, di ba? There are companies na hindi pa nila na-set up yung retirement benefit, employee benefit nila sa kanilang kumpanya. So parang matanda na magkano pinapaluwal nila doon kung nagsabay-sabay yun bro. Nag-retire, bankrupt ka. Oh, so ginagamit din yung VUL doon. Marami siyang gamit. So Okay. ganun yung itsura niya, but how you will use it, how you will position it, marami. So, as a normal, what can you advise, no? Kunwari, a person, I don't know the kind of a minimum wage ngayon. 600 something plus per day. Monthly 12K, 11K, 12K, something like that. Around 8K, I think, more or less 10, province. more or less 10. Yeah, sabihin natin 12. Let's be a bit generous. Tapos biglang pala, nawaling-mali ako. Pasensya na. Let's say someone who is earning minimum wage. What would be your advice to this person? Well, first of all, can a person earning minimum wage realistically have the means to build wealth? Kasi ibang savings, ibang building wealth. Oo naman, bro. How will you steer that person to the right direction? Kung financial advisor ako o bilang si MJ Aguilar? Ikaw na rin yun eh. Okay. As MJ Aguilar, I think Yeah. party mong pagiging financial. It's important na ang unang-una niyang mabuild is yung ability niya kung paano kumita ng pera. That's the first aspect eh. 12,000 minimum. Sa totoo lang, hindi ko na ma-imagine kung ano yung kayang gastusin yan ngayon. But I remember, nung nag-start naman ako, naranasan ko yung, alam niyo yung pares-pares, yung... Pajak. Oo, na paresan. Bro, na-experience ko yung dinner ko dalawang rice lang kasi hindi ko kayang kumain, order. Pambayad ko pa ng ng upa Di ba? So, kailangan kong i-develop yung sarili ko in any way, shape, or form or can para maging valuable sa marketplace. Para mas maroon ako maraming opportunities na magbukas sa akin para kumita ako ng mas maraming pera. And then, pag kumikita na ako ng mas maraming pera, then this is now my opportunity. It's an opportunity to manage how I, paano ko to i-budget, i-manage so that I have cash flow or gasoline to grow the wealth. Di ba? Now I can grow it, I can invest it. Habang lumalago siya, kailangan ko rin isipin paano ko poprotektahan yung wealth na binibuild ko. And then from there, pag nakita ko na yung protection ko ay match sa wealth na gusto kong i-build, di ba? Now I can speculate. Now I can enter cryptocurrency or anything, what I want to do with my money. Now I can speculate kasi all things are set eh. Right. So, first step, hindi sapat yung minimum wage na kinikita nila. That's the sad reality. If you want to build wealth, Oo if you want to build naman, bro. Real talk. Bro, Real talk. kahit kumikita ka ng 100,000 ngayon, nasa laylayan ka lang ng kahirapan. Sa dami ng mga kailangan gastusin. Oo, men. Paano kung magkakaanak sa Sa totoo lang, kung dito ka nakatira sa Metro Manila. Oo. Di ba? Ang daming mahal dito.
Daming mahal to. Oo. Totoo naman, Kasi actually. isipin mo na lang pambayad mo sa bahay. Di ba? Magkano na yan? Di ba? Sabihin mo ng, rent. di ba? Kung saan ka nakatira, depende pa. Pambayad mo sa sakyan. Di ba? Ilan anak mo? Pang tuition fee kung nag-aaral man sila. O school study, may ano pa rin yan. Di ba? Pangkain. Oo. Oo lang. Yeah, totoo. So, kailangan talaga kumita. Like, maghanap ng way to earn something. Yes, and the thing is, for this to open, kailangan magbago kasi yung internal na pagtingin natin sa pera eh. Diba? Yun yung biggest block eh. Probably the reason why someone, hirap kumita ng pera, hirap tumanggap. Di ba? Pag binibigyan nga tayo ng gift, ay, wag na po, hindi na, nakakahiya. Di ba? Yeah. Because mas importante pa sa atin na we look good to that someone. Pride. Di ba? Mas importante pa yun eh. Tapos binigyan ka, tapos tatanggihan mo. Di ba? Tama. Di ba? So, pag nagbago yung internal na pagtingin sa pera, then magbabago rin yung action eh. Magbabago. So, naniniwala ka ba sa ano? Hindi ba sa law of attraction? Yung mga ganyan. Like, do you believe that if your mindset, Isipin mo na isipin. oo, pwedeng nagbago yung mindset mo, you will attract or you're able to bring better opportunities for yourself? Bro, sa totoo lang, law of attraction, hindi ko naman talaga alam at mapapatunayan kung totoo yan o hindi eh. Di ba? Pero walang masama kung maniniwala ako. Yun na yung nasa isip ko. Walang masama kung isipin mo gusto mo yumaman, di ba? Di ba? Oo naman. Kasi, ginawa ko yung mga hanggang ngayon, men eh. Hanggang ngayon, I still do the internal work eh. Hanggang ngayon, I still practice, journaling, writing what I want to do, writing my, meron akong tinatawag na success bank eh. Nililista ko dun yung mga things na, uy, ito na pala yung mga na-achieve ko. As simple as, nakikita ko dun, nakalipat na ako ng bahay, nasaksihan ko brad eh, yung mga maliliit na wins ko. From there kasi nakikita ko na, puti, kaya ko pala. Posible pala. Posible. Ano pang hindi posible dito? Tama. Di ba? From rice lang, walang ulam. So I think may ulam law na. of attraction, me discovering law of attraction opened the door for me to understand that transformation will not happen not just by constantly thinking about it, but constantly reprogramming how I view myself. So, would you advise people to start thinking the same? Is that parang something that is that something you're super passionate about to the point na to whoever's listening, confident ka to vouch for it na I think ahead. ang mas gusto ko pang i-vouch is alamin mo kung ano talagang gusto mo. Alamin mo kung sinong gusto mong maging. At yun yung gawin mo araw-araw as if nangyayari na siya ngayon. Di ba? Because sometimes, or majority, ganun din ako dati. Di ba? Gagawin ko lang to pagka meron na akong sasakyan or pagka meron na akong malaking bahay para magawa ko yan, para maging ako yan. Oo. Di ba? Do have be. Di ba? Gagawin ko lang to pagka meron ako niyan para maging ganito ako. Right. Di ba? Meron naman na, okay, hard work ako para makakreate ako ng resulta para maging successful ako. Di ba? Do have be. Nothing bad, nothing wrong. All of that is working. It's just that that's how you want to go through the process. And I want this process na na-introduce sa akin, and this is what I want to introduce to you guys as well. Be, do, have. Be, do, have. Alamin mo kung sinong gusto mong maging. Who you want to be. Saan mo gusto magpunta? Sino? Ikaw. Ang best version na ikaw. Sino ka? Di ba? And gawin mo na yun ngayon. Do. Ngayon pa lang. Kahit wala pa yung nakikita mo. Yung, I could remember nung nakatira pa ako sa Pembo, bro. Kasi dumating sa point na kumakain kami sa sahig, hindi sa hapagkainan eh. Dahil hindi kasya yung dining table, bro. So I could remember talagang hindi ko siya matanggap eh, no. Ginagawa ko yung at yung visualization etc. itong mga identity work, deep self identity work. Until naramdaman ko yung parang tipping point na tanggapin ko na nga lang to. Na okay, I'm grateful. This is my dream home. Let's go. Tapos nag-iba yung galaw ko. Kasi inspired na ako kahit na physically hindi yun yung gusto kong makita. Kakaulit. So, hindi ko na lang na-realize, putik, nakalimutan ko na nakalipat na pala ako ng ibang bahay. Nice. Be, do, have. Maganda. Susunod na lang yan.
Lahat ng gusto mo, susunod na lang. Ako naniniwala pa rin ako meron pa rin talagang at least portion ng mga tao na hindi talaga sila yayaman. Sorry to say, sad reality. Kasi magkakaiba tayo ng mga ng challenges sa buhay. Like ikaw, halimbawa, parehas tayong mahirap, parehas tayong breadwinner. Pero magkaiba yung mga factors sa buhay natin. Like, hindi ko kaya mag-take ng risk. Kasi baka may madamay or may mawala. Like, ikaw, halimbawa, nandun ka sa sitwasyon na pwede ka mag-take ng risk, walang mawawala sa'yo, ganun. Yeah, 100%. Diba? I agree with you. And I think what I want to drive at is hindi naman ito para maging sobrang yaman ka eh. Mm-mm. Tingnan mo, ano ba yung porsyento ng mas maraming nagsusuicide? Di ba yung mga taong may pera? So, ngayon, yun, hindi ko mag-gets eh. Di ba? Bakit? Di ba? Dahil hindi nila alam kung hanggang kailan yung tama na. Hindi nila alam kung ano talaga yung magbibigay sa kanila ng ligaya eh. The concept that I shared Bidu have is for you to what is the happiest version of you. You define it, diba? Yeah. Define it. Alam So, mo, pwedeng yung happy sa'yo, hindi super yaman ni kagaya ni Bill Gates or what. Yeah. Happy na ako ngayon. Content. I'm already happy. Contentment. I'm grateful with what I have, but I'm not satisfied Yeah. to who I want to become. Meron pa akong next level. Kasi lahat ng ito, lang to, external factors lang to na susunod lang yan. Reward na lang yung mga yan eh. So, gusto ko i-piggyback yung sinabi mo. Kasi yun yung reality of society. Reality of society. Oh, I love this. I'll be real to. Isa yan. Sa totoo lang guys, ito sa share ko sa lahat. Isa to sa pinaka hindi ko maintindihan sa mundo. Naiintindihan ko siya pero hindi ko maintindihan. Okay, explain ko. Kasi ako, I'm someone who also try to help people, share them what I know, to help them, earn more money and whatnot. No? I do Yeah. that. Pero ang reality is, alam ko, hindi pwedeng dumating sa point na lahat tayo mayaman. Correct. Kasi sino maglalagay ng grocery ko dun sa... Sorry to say. Yeah. Yun yung point. Like, naisip ko yun one time sobrang random. Nakapila ako sa McDo. Naisip ko yun sa Jollibee. Basta isa sa mga fast food. Sabi ko, teka lang, parang paano? Like itong cashier na to pag tinuruan ko to ngayon or natuto silang lahat, ano mangyayari sa society? So yun yung isa sa biggest mystery sa utak ko na realize ko at some point hindi talaga pwedeng lahat maging to achieve that level of success. Parang it's impossible. Yeah, bro, I agree. Tingnan mo kahit na yung naglalagay ng grocery sa kung saan man nilalagay, di ba? Mapalitan ng AI and robotics, meron pa rin mga taong hindi yayaman ng husto eh. Totoo. 'Di ba? Kasi probably, I don't know but since I become more happier and grateful with my life, mas ganun magaang yung buhay ko eh. Kaysa nung wala akong pera, bro eh. Totoo. So you have to be content. I mean, yan na, sobrang hirap eh. Content, like, but, ito siguro ang belief ko. What is contentment for you? Totoo. Right? But siguro ito na lang ang ito na lang ang sabi ko. Like, if you feel that you need to earn, iba kasi yung levels din lifestyle. Like, if you feel na hindi enough yung kinikita mo as a cashier, try to find another thing, 'di ba? Yeah. And siguro fate na mag-aano sa iyo kung talaga bang destined ka if biglang pumutok yung side business mo, side hustle mo, and then you become out there. Pero I think the challenge. And I think that's why also to go back to the financial advisor route kasi you can help people no matter where they are. Even a normal employee, a business owner, lahat yan in whatever way kaya mo at least improve their life or their situation. Tama ba? Kasi you're not promising riches to every single person. Oh, bro. Kasi realistically, it's not possible. Correct. But you're at least promising, I can at least help make your life better than it was before. 100%. The best way is for you to just, tell na I can help you protect what you're building. I can help you protect their dreams. I think that's the sweet spot kesa yung misconception or pagtingin ko rin dati as a financial advisor is this is someone na matutulungan akong yumaman or hindi. Kasi maraming mag-uumpisa sa, di ba, kung saan ako nag-umpisa dati or maybe mas even worse pa. Meron kilala ko palang no read no write na successful unit manager. So iba-iba rin talaga eh. Eventually, Diba? na-develop niya na lang din. Mm-hmm.
Yeah, that's true. Gusto ko yung isang sinabi kanina about yung isipin mo na ikaw na yon, yung gusto mo maging habang ginagawa mo. And I read that sa Atomic Habits sa book na James Clear. Sabi niya doon, kunwari papapayat ka, 'di ba? Isipin mo na agad, ba't ka nagpapapayat? Gusto mag-healthy. Isipin mo na agad today na healthy person ka. Healthy person ka. Yeah. Ano ba ang ginagawa ng mga taong healthy? Correct. They sleep right, they eat right. So, you already think that you are, Yeah. you keep doing the things that what a healthy person does, Yeah. and before you know it, totoo na siya. Kasi Yeah. ginawa mo yung ginagawa nila. Yeah. Diba? It's the same thing with We do have. Oo nga, no? be do have. Oh, yeah. Oo nga. Oo nga. Hindi ko nabasa siya, pero Oo nga. sa mga drawing Yeah. sa Facebook eh. Yeah, I think that's Yeah, identity magandang talaga, no? Magandang siya. Identity change. Maganda siyang life path to follow. Bro, so siguro I want to ask siguro that you've done it, no? You've done ba grinded, started from the bottom, FA, built a team. Parang you're at this point where you're sige, hindi pa sinasabi mo kay Ross, di ba? Gusto ko mag-ikaw. Hindi pa man ganun. But I also see that you're doing trainings. You're doing those you're doing those seminars na dati sinabi mo lang sa kanya na gusto mong gawin. So what is about? Like, can you tell about the coaching aspect of it? Kasi I've been seeing that your grind on that. No? What exactly do you guys talk about? How do you help this group of people? What do you teach there? Yeah. Yung mga trainings na madami nakikita nyo sa post ko, yun yung mga trainings na binibigay ko sa mga tao sa agency, inside my agency. So hindi siya talaga public. Well, sometimes i-open namin sa public, di ba, para because it's also our way not to empower the people who are inside our organization. It's also our way to attract people who wants to be part of our organization. Kasi yun yung yung environment na mapupuntahan nila, may expose sila. 'Di ba? Yun yung parang okay, ganito pala ako masusuportahan, ganito ko matuturuan. So yung mga trainings doon, is dives deep within what we've talked about. How they can be the best version of them. And the way we do the trainings is not like kunwari mag-set kami ng isang topic. This is what we're gonna talk about today, okay? Well, we do it, pero yung pinanggalingan nung topic na yon is galing sa mga leader, sa mga unit manager na kausap ko ano yung mga challenge ng majority ng organisasyon. So, siya, organization-centric siya. Na in a way, in-open namin sa public so that ma-expose namin. Right. Ano ba yung meron dito, di ba? So, if someone's listening right now, sobrang na-move siya. Parang, kung ano yung na-feel mo nung nakita mo si Russ, diba? Sabi nila, uy, itong guest na to, MJ Aguilar, gusto kong maging ganyan. Paano yung nakita niya? Is there a way, how can they get involved? Are you still accepting members sa organization mo, sa team mo? Like, kasi, di mo sabi yan like yung iba, may mga kilala ako sa industry, nag-try sila talaga kasi hindi nila feel yung environment nila. Yeah. Kasi umalis sila kasi may gusto nila dun sa paano ba kayo ganun, di ba? Mas gusto ko dyan kay MJ kasi resonate ako. Iba yun eh. Yeah. Like, is there a way, are you accepting people to join your team? How does that process work? Just for if there's anyone interested. Yeah. So, sa ngayon, i-message nyo ako sa Instagram, makikita nyo yung may blue check kasi maraming posters. No, mag-ingat po kayo, ha? nakita ko yung post mo sa araw eh. Napilitan ako mag-blue check kasi dami nang gagaya sa kasi, akin. ano ba naman yan? Additional subscription na naman, di ba? Pambira. Okay, sige, pahit. O sige, magastos tong mga poster na to. Di ba? So, may price to pay din kasi pag di ba? Ito yung price to pay pagka, anyway, so yun, MJ Aguilar Official, i-search mo sa, sa Instagram, yung may blue check. So, message ka lang doon, sabihin mo, kausapin mo lang ako ng tao, bilang tao sa tao, no? MJ, gusto kong maging part ng team mo, ganun. Mag-usap tayo, no? Kasi marami pa naman din akong oras, bro. Nare-replyan ko pa rin naman yung mga yan. So, ganun lang kasimple. Message na kayo. Message sa Instagram. Okay. So, would you consider yourself good in handling money? I'm not that 100% convinced yet. Kasi there are certain areas in my life na parang meron pa ring internal battle na gagastusin ko ba to? Bibilin ko ba to? O hindi na 100% discipline ako. So meron pa rin akong mga ego that I'm still working on up until now.
Na yun, so siguro hindi pa ako 100% convinced na ano ko. Pero anong mindset mo sa mga luho? Like ano ang pinakaluho mo ngayon? Like yung talagang guilty pleasure mo na hindi mo pigilan, bibili ako. And ano yung mindset mo doon? Like do you reward yourself? Like ano ka ba? Like parang sige, bibiling ko to pero ito lang talaga. Ang pinakaluho ko mga seminars, bro. So it's self-development pa din. Oo, men. Okay. So, parang okay, bata pa ako, I still have the energy. Dami. Seminars, sa gym, etc. Hindi lang sa sa pang-business aspect. Overall well-being, like spirituality, fitness, etc. I like buying kasi hindi lang yung matututunan ko, pati yung network, yung circle, yung mga taong nakikilala ko, kanino ako nababarkada na ang lulupit din. So, na-inspire akong to strive better, to be better. Kasi, yun yung mga taong nakapaligid sa akin eh. So, parang mas doon ko binubuhos yung majority ng kinikita ko, ini-invest. So, sa mga ganyan. Nagvo-volunteer pa nga ako eh. Sobrang addict ko dyan, bro. Pero, ito nga ko doon. Kung yun ang luho mo, I would then counter what you said. Then I think financial ka pa din. Medyo responsible ka kasi ano yun eh, that's a responsible thing to do. Although siguro baka minsan nasobrang ka na seminar o nagdoble-doble, pero still like hindi kayo nagtatapon lang ng bumili ka lang ng yate or syempre kung bibili ka daw kaya mo afford, go. Pero di ba, you're not buying nonsensical things. Yeah. I think hard lang ako sa sarili ko. Is that because of where you came from? Like parang ayaw mo, may gano'n ka bang fear? Parang ayaw mong, alam mo yun, like parang ayaw mong bumalik sa dating. Of course, ayoko nung bumalik sa pinanggalingan ko, bro. A-admit ko yon, di ba? Hindi para maging maganda siya pakinggan sa podcast, di ba? Ayoko mong bumalik sa pinanggalingan ko. Di ba? Sabi nga, maubusan ka na ng yaman, huwag ka lang maubusan ng yabang. Narinig ko kay RDR yan nung isang beses. Si RDR, shout out RDR. Hiniram ko lang po yun hindi po sa akin galing yun. So, syempre ayoko yun. But at the same time, I know what I deserve now because nag-evolve na yung pagtingin ko sa sarili ko, the identity. Di ba? So, talagang yung inspirasyon yung humihila sa akin sa grind, bro. Hindi ko mapigilan, hindi tamarin. Nagigits nyo ba? Di ba? Parang wala akong nararamdaman dahil sobrang klaro sa akin eh. Putik, alam kong eto na yun yung inspiration. Yeah. Di ba? Inspired. Di ba? You're inspired to Go. in spirit. Right. Pero do you, may halong takot ba? Or fear? Like alam ko yung sabi mo yung grind, yun yung gusto mo gawin. Pero like, may part ba dun sa grind na yun and sa passion na yun, may onti bang part dun na fear? Fear Hindi na, konti. Madami din. fear na pag nag-fail ka, balikan sa dati. Isa yun sa pinaka nag-push din sa'yo. Ayaw mo talaga. Hindi yun yung pinaka nagpo-push sa akin. Nandun lang siya. Parte siya. Nasa Of course, part likod siya. ng utak mo. Yes, so of course part siya, pero hindi yun yung pinaka nagpo-push sa akin. Pinaka nag-push sa'yo is Growth. I'm excited to see ano pa yung next level version ng MJ. Yeah. Yeah. So, meron ka bang idea? Like, meron ka bang nasa drawing board mo ba siya? O vision board? Ano yung next level ni MJ? Parang ayoko share dito kasi Baka gusto ko siyang personal. naniniwala ka ba Off-cam siguro. Yeah, naniniwala ka ba sa ganun, bro? Yung nabasa ko yun, parang minsan wag mo nang i-share sa mga tao yung goal mo kasi minsan hindi yan nangyayari. Kasi parang nakapag-create ka na daw ng belief na na-achieve mo na, so hindi ka na ganun kagutom. Parang naniniwala ka ba sa ganun? Hindi ko alam kasi meron ako nakikitang mga tao na Nag-work yun? nagwo-work naman yun eh. Merong mga taong nagwo-work na pag dineclare nila yung goal nila, nagwo-work. Ini-claim. Para sa akin lang, gusto ko na lang ipakita kaysa, alam mo yun? Show, don't tell. Parang, ganun. Parang ganun. Sa Yeah. personal ko na lang na, Sure, yeah. So, sa ganun din siguro sa ibang tao, di ba? Hindi yun sa lahat mag-work, yung mga advice na yun. May ibang tao mag-work yun. Okay. Kailangan ko to panggawa ng clips sa TikTok. Oo. Real talk. Sige. Hopefully you can be as specific as possible. Okay. If meron kang 10,000 ngayon, yun lang pera mo, 10,000. 10,000. Okay. Paano mo siya palalaguin step by step? 10,000 pesos. Kasi meron mga taong ganyan eh. Meron silang puhunan pero hindi nila alam paano start. Kumbaga Okay. yun yung natabi niya. Yun yung sure Oo, niya. yeah. Yun yung willing niya i-risk. Yes. Willing to risk 10K. 10,000 lang. Ano pang wala sa akin? Wala ka network. Wala ka network. Wala akong network. Okay, sige. Ano pa? Wala akong tirahan. May tira. Meron naman. Meron? Oh, nakapag iset natin, yun yung natabi mo. Minimum wage employee ka pero nag-grind ka ng 1 year, nakapagtabi kang 10K. Yeah. May bahay ka. Kasi dumating ako sa point na wala ako niyan lahat.
Ito may 10K siya. Oh, di ba? Parang May bahay pa ako. May head start. No, May bahay tirage. pa ako. May tirage. Okay, maganda yan. Sige, madali lang yan. Okay. Itong 10,000 na to, hindi ko to i-invest sa kahit saan. Titipirin ko to sa lahat ng aking makakaya. Di ba? Gagamitin ko to kung kahit pamasahe, kung pwedeng tipirin. Kahit pangkain, kung pwedeng makikain muna. Di ba? Kunwari sa kapitbahay ko, makikikain muna ako. Pansamantik, pautang muna, pakain muna. 1 buwan lang. 1 buwan lang. Oo, babayaran ko. Sige. Di ba? So, sige lahat, titipirin ko yan. Di ba? Kung anong gagastusin yung gagastusin ko. Anong point? Maghahanap ako ng mga tao na may binibenta. Na willing silang magbigay ng komisyon sa akin. Affiliate marketing Oo. or So, kung sales commissions. Oo. Kung may laptop pa nga yung kapitbahay ko, Hipahiram muna. parent 1 hour. Piso net. buong araw na para makaalis na ako sa sitwasyon na yon. Right. Di ba? PM lahat. Ano po? Maghahanap ka Opo, ng ito po. pwede ma-resell. Nag-selfie pa ako. Makikiselfie ako. Sige, makikiselfie ako para makita mong legit ako. Di ba? Ano pong pwedeng ibenta lahat. Di ba? Benta na tayo hanggang... I'm sure madadagdagan yun sa dami ng oportunidad na mahanap mo kung ganun yung gagawin mo. Di ba? Saan nila gagawin? Nagpo-post sila sa TikTok. Post sila sa pwede Facebook. TikTok, Facebook. I think, kunwari ako, Facebook. So, mag-start ako mag-create ng Facebook account. Diba? Mag-add ako ng mga friends. Yeah. And then, ang unang titignan ko dito is punta ako sa marketplace. Diba? Titignan ako mga nearby, parang sell mga products nearby, ganyan. Magme-message ako dito ng something na feeling ko meron akong interest. Kasi kung may interest ako dito, aaralin ko to. Di ba? Pangalawa, i-message ko yan, may opportunity po ba kayong, pwede po ba kung ibenta yan? Di ba? Para bigyan niyo po ako ng komisyon, ganyan, paano? Kahit puntaan, kahit nga laku-laku eh. Di ba? Basta inyo nga hanapin ko, anong pwedeng ibenta? Saan ako pwede magbenta na pwede akong kumita pa unti-unti? Di ba? Maybe dagdag ako ng 300 pesos komisyon, isang benta. Okay yun. Makabenta ako ng 10 sa isang araw, 3K yun. Edi Ano ka na? Halos ando ka 33% ka na nung natabi mo. 10K. di ba? Hanggang dahil sa nagbebenta ako, yung mga nagbebenta ako, kukunin ko mga contact na makikipagkaibigan ako. Lahat ng nabentahan ko, yun na yung i-consider kong network na binibuild ko unti-unti. Nice. Kasi darating yung time, di mo ako magbenta ng forever tigti 300 pesos. Ano pong produktong mas malaking margin pwede kong ibenta. 'Di ba? Ngayon, importante na kinukuha ko yung number ng mga nakikilala ko kasi ngayon nagkakaroon ako ng at least perspective o thought. Sino ba yung mga kliyente ko na? Kasi doon lang ako maghahanap ng ano pang pwede kong ibenta dito sa mga to. Dahil lalaki na yun, magre-refer yan eh. Yo, baka may kakilala ka, ganyan. Sige, benta mo. Ano ba bang hinahanap mo? Ano ba mahilig mong bilhin? Di ba? Ano ba mamagastusin mo? O di, hanap tayo dyan. Sige, benta mo na hanggang makalis ka na dun sa sitwasyon yun. Isasuggest mo ba na at some point mag-start siya ng sarili niya? Kaya nakaipon na siya. Sobrang successful sales yung commissions niya. Ma-recommend mo ba na magbenta siya ng sarili niya to get 100% of the profits or tuloy lang niya yung pang-commission? Depende sa trip eh. Kasi iba yung responsibilidad nung Nagbebenta ka lang. nagbebenta ka lang kaysa yung nagbebenta ka ng sarili mo, parang may sariling kumpanya ka na, tama ba? Yep. Ibang stress yun, ibang leadership yun, di ba? Ibang responsibilidad yun kaysa yung nagbebenta ka lang. Right. Depende sa trip mo. Nasa sa'yo. Oo. Pero naniniwala ka na without kasi that's one of the easiest ways. Sales? Oo. Oo naman. Believe ka sa, tiwala ka na sales very profitable. Kayang-kaya. Oo bro, kasi kahit saan, alam mo yun, ang daming transaksyon na nangyayari. Alam niyo, ganito lang naman eh. Kailangan lang natin pagtingin yung palitan yung pagtingin natin sa pera. Ano ba yung pagtingin natin sa pera? If yung pera, yung pagtingin mo, ito yung nagde-define sa kung sino ka at kung ano kaya mong magawa, kaya mong ma-achieve, yung 10,000 pesos na yan, then may hirapan ka talaga. Pero kung ang tingin mo sa pera is, ano ba yung pera? Currency yan eh. Di ba? Papel lang naman yan na may perceived value eh. Currency, that means money has to flow in and flow out. Ang tanong, ikaw ba nasa receiving end? Di ba? O flow out lang yan ang flow out. Di ba? Maubos yan kung ang iniisip ko paano ko to, di ba? Kailangan mong isipin paano to madadagdagan, no? Paano ka mapunta sa receiving end? Di ba? And you have to be valuable or give something of value to a lot of people para mapalitan yan so that you'll be on the receiving end. Find a way na maging parte ka ng equation. Yes, sir. Ng pera. Ng Oo. pag-iikot ng pera, hindi ikaw yung naglalabas lang. Ikaw yung isa sa mga sasalo. Bro, tinan mo.
kung may pera ka, gagastusin mo rin naman yan eh. Di ba? Might as well, ilagay ko sa something na, di ba, talagang Yeah. gusto ko, i-enjoy ko, o makakatulong sa akin. So, hindi to para lahat ng bibilhin mo makakatulong lang sa'yo. Pwede mo rin i-enjoyin yan. Okay. Ito bro, someone nag-work siya, honest payday. Sabihin na minimum wage, sabihin natin medyo umangat, diba? Entry level, 20k ganyan. Ang dami niyang ginagastos, nakakabili siya ng food, transpo, ganyan. Nakakapag-tip, nakakasagad-sagad, 2k a month. May 2k a month ako 2K a month? na nakatabi. Anong gagawin ko doon? Anong recommend mo? Ilalagay ko sa bangko, kuha ba ko insurance? Like, real talk, 2k a month, sagad, wala na. Yun lang yung natitira sa paycheck. What is the best way for that person? What I-invest mo sa sarili mo. Kasi kung kukuha ka ng insurance, di ba? Kasi tatanungin, financial advisor, may mga insurance sa GCash, doon kayo magtingin ng insurance kung di mo kaya Yung bumili 50 pesos, no? Oo, yun muna. Itong extra pera mo, 2,000, invest mo sa mga seminars, bili mo ng libro, pumunta ka sa mga events para makakilala ka ng mga tao na mas mataas ang level sa'yo at magsilbi ka. 'Di ba? Kung wala ka pang maibibigay, magsilbi ka muna. 'Di ba? Hanggang maging valuable ka sa kanila. 'Di ba? Yun ang ano. Yun ang dun mo. Ganda nun ha. Ito guys, nagbebenta insurance pero hindi yun yung recommend niya. So, that's as real as it can get. Yes, no? sir. Ito life, share lang natin to hack na to. Hindi kasi alam ng maraming tao to eh. Based sa sinabi mo. Kung may nakita kang seminar na gusto mo talagang attendance, wala kang pera or short ka, message mo organizer. Sabi mo, sir, tulong ako dyan. Ako mag-aayos na registration mo. Ganda. Ayusin ko yung mga upuan, di ba? Ako taga-buran. Offer mo. Legit, They'll give you free. Boy, Nangyayari yan. napakaganda niyan. Hindi Guys, ko alam yun. yung mga gustong magpunta ng mga mag-events na ako in the future, ipopost ko na, 'di ba? Mag-launch na ako. Yung mga gustong mag-volunteer, sige. Di ba? Di ba? Oo. Yun yung Oo. ano ba yun? Sometimes you don't know, you can get something, you can get anything as long as you ask for it. Just ask for it. Sige. Pero may value ka, hindi yung pahingi pong free ticket. Hindi. Hindi. Gusto mo free ticket? What can you do for that person? Tulungan mo ako, MJ Aguilar official ha, yung may blue check sa Instagram. Tulungan mo, i-report mo isa-isa yung mga Nagawa post. mo naman? Nagawa mo na yan? Nagawa ko na yun. Nagawa ko na yun. Nangingi ako. Actually, hindi mo sa wala akong pera. Pero, like, gusto ko lang maten. Oh, yeah. Gusto ko maten talaga. Online to. Volunteer. Online to. Ang ginawa ko lang, nag-moderate lang ako nung chat ng community. Yeah. Kasi medyo pricey, siya nun eh. Nung 2012, 2013, medyo matindi-tindi pa. Brad, napakaganda niyan. Kasi susubukan ko rin yung yung Di tip ba? mo, bro. Di ba? Parang makatipid, di naman kapwar kita. Parang lahat kaya ganyanin ko, no? Ang laki siguro na matitipid ko. Di ba? Ibis na dun mo yan. Tapos sa iba ko ipapagawa pala, bro, no? Di ba? Delegate. Binayaran ko ng mas mura. Totoo. Pwede yun, pwede yun. Maganda yun, actually, and very open, lalo na yung mga events. Kasi isipin mo lang to host an event, hindi birong trabaho yan. Correct. Every event organizer needs more help. Wala akong kilala event organizer na sabi, good na kami. Meron pera niyan, so kung gusto mo talaga matuto, offer your time. No? That's yan din ang sinasabi, di ba? Tulad sa amin, nag-intern ka. Nag-intern ka kay Ras. Yung mga mayaman, sina Mark Cuban, ganyan. Although mahirap na, pero yun din sina Gary Vaynerchuk. Di ba sinasabi natin, pag nag-email ka sa kanila, I'll work for you for free. For 1 year. Grabing commitment. Sometimes, nag-work out yan. You're investing in yourself. Nagpapalugi ka, tinatangke mo. Siguro sa certain specific group of people siguro. Kasi kunwari may pamilya na ako nung nag-apply ako as intern. Mahirap. Hindi mag-work yan. Mahirap. Mahirap maganda to sa mga kayo mga nakikita ko, Gen Z, Correct. 20s, Correct. ganyan. Yeah. You have everything to gain, nothing to lose. Yes, Go agree. for it. Take Agree. that opportunity. Yes. Alright, bro. We're closing, wrap up, no? Parang time flies by, pero Talaga? Oo. 1 hour and na daw tayo. But, Ay, last na, pang TikTok ko lang ulit. sige, pang TikTok. Sige. Kasi kanina na na hindi mo binentahan si Nix ng insurance nung sinabi niya may 2K siya na nasa save. So, kasi meron akong mga kilala rin tao gusto nilang mag-apply ng insurance para sa sarili nila pero yun nga, nasa short ng budget. So, ano yung masasuggest mo or recommend mong amount ng nasa-save nila monthly para bago sila kumuha ng insurance? Depende. Yung mga komportable. Depende na sa gastusin na sa responsibilidad mo eh. Of course, the early year that you can, maganda, yung VUL, lalo kung hindi ka active investor,
Kasi at least, di ba nga sabi, you can never time the market. What matters most is your time in the market. O di, kung kaya mo hanggang bata ka, maglagay ka. Di ba? And I want you also to be aggressive on growing your wealth. Kasi parang ganito, kunwari bata ako, specific. Walang one size fit all doon sa sagot mo, brother. So, kunwari bata, di ba? 2,000 pesos lang yung, magkano yung percentage, di ba? Yun yung tanong, no? Oo, parang sa 2K mo, ano lang ba din yung kaya Kasi mo? yun na yung minimum, bro, eh. Yung 2,000 eh. Yun na yun, all in. Oo. So, kung gusto mo talaga, 2,000, 1,500. so make sure you have kunwari, at least 4,000 to 5,000. Safe estimate. Kung gusto mo. And I think, tinan mo kung bata ka kasi, yung halagang 2,000, 1,500, minsan 1 million eh. Na coverage. Di ba? So, depende sa trip at pangarap mo. That's why I suggest you guys go through the process of financial planning. 'Di ba? Para malaman mo ano ba yung pangarap mo na masaya ka na. 'Di ba? Na masaya ka kasi dati nung wala pa ako dito, hindi naman yung pangarap ko parang nag-level up eh, nag-iba eh. 'Di ba? So yun yung goal, magkaroon ka muna ng clarity. 'Di ba? So kung ilang porsyento, bro, wala kang one size fit all dito talaga na sagot. Iba-ibang iba-ibang sitwasyon to. So yung solusyon dito, message mo ko or yung mga kasama namin sa organization na A-Quest, no, we go through the process of financial planning so that the financial planner will help you find clarity saan mo ba gustong magpunta. Nasaan ka, real talk, mag-real talkan kayo para ma-fill in yung gap. And okay lang ba na hindi at the end of that meeting, wala siyang afford, di niya kaya pa talaga? Okay lang sa yan? Oo naman. No pressure, ganun. Oo. So ngayon, dahil syempre, eto sasabihin ko na totohanan naman tayo eh. Pag tumataas yung parang antas mo sa buhay, parang nagmamahal din yung oras mo eh. Di ba? So ang ginagawa ko is pagkausap ko na yan, gusto niya ng financial planning, tinatanong ko na bago kami mag-financial planning. Di ba? Malalaman ko na yung affordability niya, etc. etc. Kung hindi pa, at least nagkausap kami. At sasabihin ko sa kanya, Brad, kailangan mo magpalaki ng income. Yun ang goal mo muna. Gusto mo insurance, kumuha ka muna sa GCash. Maganda. Ang ganda na tip mo kasi yung iba kasi talaga, may 2K kang natirahan. Sige, gidagay na natin yan dito. Pero hindi pala yun yung best na sagot sa kanya. Kasi paano kung kailangan niya pala yun every month, may pambiling gamot. Or diba, like, sa'yo, hindi, mag-earn ka muna, kulang yan. Ganun ang approach mo. Depende sa kakalabasan ng diagnosis. Because probably 2K tapos wala siyang emergency fund, build ka muna emergency fund. 2K na titira sa kanya pero may emergency fund pala siya, malaki-laki. O kumurot ka na doon, ilagay mo na dito i-annual mo. Iba eh. Yes. Alright. Okay. Satisfy ka ba sa... Yes. Ayan. So, baka may mga magalit na insurance agent. Hindi ka niya eh. Bala yun. Wala. Kung may reklamo kayo, message nyo, MG Aguilar, yung may blue May tick. blue check. Okay bro, last. What's your final words? Anong advice? Anything that you want to give out? Share to the world, share to the listeners. Last advice. Last thing na siguro gusto kong sabihin is, for me, what worked in my life is meron akong pinaniniwalaan na merong higher creator, no? And for me, that is God, that is Jesus Christ, my personal Lord and Savior. Yung mga panahon na I was starting my career, when my dad passed away, hindi ako nakaramdam ng takot eh, na okay, alam kong uncertain ako kung ma-achieve ko to. But one thing for sure, I know His plans for me is for me to prosper and not to harm me. That one promise alone, ang layo na ng narating ko sa buhay na hindi magiba-giba. Kaya ako sinusulat yung helpful sa akin yun eh. Yung mga success, bank ko na nililista ko siya so that I'll feel good about myself. So if you want to change your life, it's important to acknowledge na para magbago yung paligid mo, environment mo, ano yung experience mo sa panlabas, kailangan mo nang magbago yung experience mo panloob. That's true. How you feel about yourself. That's true. I love Because that. your inner world
is a reflection of your external world. Gusto ko yung sinabi mo kasi hindi rin alam ng karamihan, no? And I'm not pushing anything to you. I respect everyone's religion, but also people don't know. Isa sa best ways to learn about money is the Bible. Ilang beses binanggit ang money dyan? Yes, 100 plus something, di ba? So, you see it working in the life of MJ. Bro, thank you so much for joining us Thank dito you. sa podcast. Dami namin tutunan, obviously. Where can people find you? Bukod dun sa Instagram, no? May iba pa ba? Pinaka-active ako sa TikTok. TikTok is MJ Aguilar. Yun, may underscore MJ Aguilar _official. Dun yung mga contents ko. I'm also exploring YouTube. Nice. Kung ano lang matripan ko dyan sa YouTube, okay. So, MJ Aguilar, makikita mo dyan. I also have a podcast that Nice. na feeling kong gusto kong i-relaunch pero hindi ko pa alam. Sige, what's the name? Yeah, Hustle and Flow Podcast. Search it on Okay. Spotify. And that is also the name of my community on Facebook. Nice. Hustle and Flow Community. There we talk about financial literacy and personal mastery, because financial success is not just about what you know, it's also about how you behave. And you can find that all sa TikTok ko, MJ Aguilar _official. Makikita mo, link on my bio. Yeah. Beacons page. And you can see everything that I'm doing there already na ino-offer ko. Click So, nyo lang. So, follow MJ, guys. Check out. Ganda ng mission. Be like MJ. Diba? If trip mo, if this resonated with you. So, guys, that has been it for Title Zone. Make sure to like, follow, give this podcast a 5-star if you got some value, and share your biggest takeaway sa ating comment section kasi malapit na ang Pasko. Lahat ng mga active dyan, binabantayan namin lahat na nagko-comment dyan, ha. Kayo, get your top fan badge. Di, wala pag Spotify, pero kita naman natin yan sa Facebook. Engage. We're here to we're all about making an impact, no. We believe in the power of the Filipinos, the undervalued Pinoys. Undervalued. Kung undervalued Pinoy ka, that is for you. But yeah, that has been it. This is the number one podcast. Last one. Thank Oy! you sa Sucks lang. Sucks. Let's go. Ayan. Thank you. Bigyan natin, send natin si MJ ng ano. Yeah. Sucks. That has been it. This is the number one podcast for Filipinos who want to make an impact. Title Zone. See you guys next week. Bye. Peace.